Binabati ko po kayo ng magandang hapon, umaga, or gabi man yan po sa atin. Binabati ko po kayo. At yun, bago po ako mag-start, alam naman po natin sa ating sarili na maraming mga tao na dumadapa sa kanilang mga problema. Mga tao na mahirap nating kalimutan yung mga problema na yan. Kasi pagka problema, lalo na pag na-depress ka, alam natin na hindi basta-basta. Kasi mas gugustuhin natin na bumangon at bumangon. Ngayon, nandito ako sa inyong harapan, muling bumabangon, dating nadapa sa mga kasalanan, sa mga nangyayari. Pero ngayong taon, sabi nga ng iba, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya nandito ako ngayon sa inyo, hindi dahil pinopromote ko yung isang bagay, kundi mas gusto ko bigyan ko kayo ng mas malalalim pa na mga ginagawa. Kasi ako dumaan din ako sa hirap ng buhay. At the age of 12, mas natuto ako sa buhay ko. Mas naging palaban. Bumangon sa sariling paa sa ganong kabata. Na dapat, ganong kabata, naglalaro, nag-aaral, pero ganong edad ko is nandun ako sa part na nagtatrabaho. Kasi kung di ako nagtrabaho, wala eh. Walang bubuhay sa sarili ko. Hindi ako lang din. Mas gugustuhin ko na lang na magtrabaho kaysa maglaro. Kasi ganoon talaga. Wala tayong ibang aasahan kundi sarili lang natin. Ngayon ito yung chance na para bumangon ka ulit. Maraming mga pagkakataon na bumabangon ka pero baka hindi pa yung way ni Lord. Marami pang mga chances na nakuha tayo pero baka hindi yung way ni Lord. Baka ito yung chance or this the last chance na bibigay sa atin Lord para makuha natin. Kasi mas gusto natin na mas papabuti tayo kumpara sa mapasama. Mahirap talaga sa buhay na yung pipiliin mo yung maging mabuti. Actually, kung pipiliin natin kung tayong tao, pipiliin natin maging masama eh. Kasi ang masama, masaya. Maraming mga masasayang masama. Gaya ng bisyo, alak, sigarilyo. Yan, masaya yan. Pero hindi natin alam sa sarili natin na masama. Kasi hindi naman natin nakikita yung epekto sa atin yun. Kasi nasa loob natin eh. Hindi natin nakikita yung epekto. Pero ako, naniniwala ako ngayon, ito yung pagbangon ng sarili ko ngayon. Mas gugustuhin ko na pilitin ko sarili ko na bumangon ka ulit kaysa bumagsak ka. Bumangon ka kaysa mas patunay mo sa kanila na naapektuhan ka. Yun, may mga kwento rin ako sa inyo na yun nga yung issue na nangyari. Maraming mga times na alos lahat ng puro basher ko, okay lang sa akin, giningitian ko lang sila. Kasi di mo naman, ako wala sa part ko na parang magbumukbuk ako, magkaganto-ganto. Hindi, ako mas lalo kong ginagalingan. Mas lalo kong pinupursige lahat. Lahat ng nililibang ko sa sarili ko. Hindi, ayoko nang makita sa sarili ko na nasa isang kwarto ko nagmumukbak. Yung iniisip ko yung mga sinasabi niyo sa akin. Pero nandito ako ngayon. Nasa harapan niyo nakangiti at tagumpay. Hindi ako basta-basta napapatumba ng kahit sinong tao. Kasi bata pa lang ako, nakasanayan ko ng tumuntong sa sarili kong pa. Bata pa lang ako, maaga kong napakaan yung sarili kong pera. Bata pa lang ako, wala na akong magulang. May magulang ako pero wala sila sa tabi ko. Yun, bata pa lang ako, ganun na yung pangarap ko. Paglaki ko, ayaw ko maranasan ng susunod na henerasyon ko. Kasi mahirap eh. Nahihirapan ako, tapos paparanas ko pa sa kanila. Yan, nandito ako sa inyo ngayon, not to promote this brand, pero alam natin sa sarili natin na habang tayo nabubuhay sa araw-araw, mas dumaradag yung chances natin. Kaya nga tayo binubuhay Lord kasi with chances tayo eh. Maraming chances ang papunta sa atin ngayon. So yan, I hope sa lahat ng mga tao na makakinig, sa makakarinig ng aking kwento, alam natin na lahat ng tao is nagkakamali. Lahat ng tao is nabibigyan ng chance. So nasa sa atin lang yan kung paano natin i-take. Kung negative ba or positive. Sana this time,
hindi na mangyari sa akin, sa mga nangyari sa ibang tao, sa ibang bata na mangyayari. Kasi mahirap eh. Baka yung iba hindi nila makayanan. Yung iba, ganito. Pero ako, kinitian ko lang kayo. Kinitian ko na lahat ng basher ko kasi doon naman talaga eh. Yun yung isa sa mga gusto ko eh. Ingitian ko lang sila. So yun lang. Maging positive po tayo sa ating lahat. Ilagyan natin si Lord unang-una sa ating sarili. Huwag natin hayaan na mas kainin tayo ng masama kumpara sa mabuti. Alam natin na mahirap gawin ng mabuti pero ito yung makakaganda sa sarili natin. I hope sa ating lahat is makarating to. And God bless us all. Yun lang po. God bless.